Capricorn. This is the Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of October. For your personal reading, send me a direct message. Kamusta mga Capricorn? Kamusta ang kaperahan? Kabuhayan? Let's see. Pag-ibig kung ano man ang merong gabay here, Capricorn. Ang nag-iisang account na may Sigsarin ay Kay Angeles 11. Kung may nagme-message sa inyo other than Kay Angeles 11, hindi po ako yun. Capricorn. You're trying to find the wisdom kung ano yung mga tamang gawin sa buhay mo. There's a masculine here na may pagka-impulsive. I feel there's someone sa buhay ng masculine na sinasabihan siya na, you should grow up, gawin mo to, gawin mo yan, hindi matured yan. Maraming opinion sa ugali, sa maturity ng ating masculine. Sabi ng masculine, talaga ba na ganun siya ka-immature? Ganun ba siya talaga ka-naive pagdating sa relationship? Naging defensive ang ating masculine, but I feel the good news and the bad news, naging defensive siya, hindi naging maganda ang usapan, but feminine, I feel, nagkaroon ka, sabihin natin, the power of planting a seed. Niisip niya, nagkakaroon siya ng mga internal dialogue, nagkakaroon siya ng introspection kung ganun ba talaga siya, okay? I feel in the past, sinubukan nyo namang ayusin ang connection na to, piliting matuto, ma-extract yung wisdom para magkaroon ng maayos na pagsasama. Okay? I feel nagkaroon ng pagbabalikan, marami kayong kinonsider, healthy pa ba na magbalikan kayo, if ever, ano rin yung plano nyo, like the energy of equal give and take para maiwasan na yung mga tampuhan na yan. At kung ano man yung solution na yan, I feel nag-initiate ang ating feminine ng pag-uusap and like kung ano yung mga dapat gawin para maging mas maayos ang relationship na to at magkaroon ng harmony. Maraming doubt sa pag-move forward ng relationship na to, but I feel meron kayo ditong like sabihin nating soul connection. May soul ties, destiny ang inyong pagkakakilala. Okay? Maraming uncertainties. You both feel na baka hindi magtagal, baka maghiwalay, baka hindi talaga kayo hanggang dulo. Maraming sadness, maraming disappointments. Pero kahit maraming trust issues and doubts, pinili nyo pa rin na magstay together. Sabi ng feminine, parang okay lang naman na magstay siya sa connection na to, pero this time, mas uunahin niya ang kanyang kaperahan, kabuhayan. Huwag mag-alala, I feel, alam nyo yung ginagawa nyong adjustment right now, exactly adjustment, no? Proseso yan yung relationship, no matter kung gano'n na kayo katagal, kasi may nakikita pa rin ako ng like, may mga bagay, halimbawa matagal nang naging kayo, na hindi kayo naging aware na may ganun ugali pala. Okay? So, pinag-aaralan nyo pa rin ang ugali ng bawat isa, which is a good thing to do. Ang ganda ng reading natin recently. Okay? Parang nagkakaroon na ng wisdom na sana naman, ayusin na this time. Okay? Mental clarity and stronger connection with their intuition, the purple crystal, amethyst. Okay? Para sa harmony, mas magkaroon ng pagkakasunduan sa relationship, the pink crystal, Madagascar, rose quartz. Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by the enlightened guide. Okay. So, Capricorn, the reason for the reading is hanggang kayang i-avoid ang conflict, walang away, walang drama, nilayuan, nagpasensya, nagunawa. But, hindi, sabi mo parang hindi naman enough yung pagiging understanding and loving mo. Kailangan talagang may mabago. I feel after ng usapan na to, the feminine in this connection, nagmamatsyag siya and nag-o-observe if yung sinasabi ng masculine at yung ginagawa ay nag-a-align. Kung ginagawa ba yung sinasabing pangako, hindi na to gagawin, okay, something like that.
Recent past, I feel, mas nag-focus ang ating mga Capricorn sa kabuhayan, kapirahan. Pero hindi naman para pabayaan ang relationship na to. It feels like, sabi ng ating mga Capricorn, balanse lang, ibigay pa rin yung panahon at love for this connection. Okay? Pero hindi na tulad dati na talagang todo bigay, blindly loving your person. Okay? This time, kumbaga is pinapantayan mo lang yung level of love and readiness ng iyong person. Prayers and manifestations, marami kang ino-overthink. Sabi mo Capricorn, sana matapos na itong mga overthinking na to. You feel unloved. Parang nawawalan ka na ng gana sa mga bagay na dating gusto mong gawin. Yung hobby mo, yung trabaho, negosyo, even love. Parang gusto mong mag-isolate at mag-isip for now. Sabi ng masculine sa connection na to, focus din muna siya sa kaperahan, kabuhayan. Basta para sa kanya, yung kaya niya na effort, na bigyan pa rin ng time ang relationship na to. The masculine is learning how to be more responsible, reliable. Kasi gusto naman niya mag-stay sa connection na to. Your person, nag-iisip siya ng long term sa inyong dalawa, pagsasama, promise of love. Willing din naman yung person mo na i-heal ang situation na to. Pero it feels like hinihintay niya, ikaw Capricorn, na ikaw ang unang kumausap or mag-open ng communication. Right now, Capricorn, meron ka mga fear and doubt. I feel sobra ka nang nasaktan sa connection na to. Sabi mo, if ever, natuto na ba? Kasi parang pagod ka na at parang nagkaroon ka na ng trauma na baka mabitray ka na naman. Natatakot ka na, okay? So, if you're giving this connection another chance, just wag agad magtiwala and protect your heart. Because, until the end of the year, maaaring, wala namang perfect, no? Maaaring may magawa na naman na injustice, maling desisyon, unfair situation na maaaring itago. Maaaring matrigger ang iyong emotions because para sa'yo, Capricorn, ikaw ginagawa mo lahat. Bakit yung person mo hindi niya magawa ng tama kung ano man tong paulit-ulit na disappointing situation sa relationship na to? For you, parang this relationship feels like a burden na dapat inspirasyon, pero bakit ang bigat? Dapat nagtutulungan, di ba? Hindi pwedeng yung isa taga-kalat, tas yung isa taga-ligpit, yung isa taga-sira, yung isa taga-fix. Hindi ganon. Na parang nagkakaroon ka ng realization na, teka lang. Especially sa side ng feminine, napapagod na. There's a potential feeling of like feeling of defeat. Walang suporta, walang equal give and take sa relationship na to. Ito kasi yung mahirap kapag kapag bigay ka ng bigay, sa dulo may scoreboard na ginawa mo to, ganito na karami, siya ganito lang, ikaw ganun kadami, ganun karaming pasensya. Hindi maiwasang magkaroon ng sumbatan kasi mayroong isang who's giving more, na nadideplete. Actually, this is like a cry for please hear me out, nadideplete na, nauubos na yung love bank. Ngayon, kung hindi, sinasabi ni feminine, na kung hindi i-refill ni masculine yung love deposit sa relationship na to, pag na-bankrupt to, mag-walk away siya. Because napakarami na daw unacceptable behavior sa relationship na to. Okay? Harmony Madagascar Rose Quartz, the pink crystal. For clarity, intuition, the purple crystal amethyst. The motivation to do kung ano yung mga plano mo, and good luck, okay? If you're having like cha-cha and flaky, kung ano yung alam mo, kung ano yung mga dapat na alam mong gawing tama, but it feels like dinadaga ang iyong puso, the courage to do what's best for you, the orange crystal, carnelian. Protection crystal, black tourmaline. Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed and blessed by enlightened guide. Okay? Medyo ang ganda nung umpisa, pero sa dulo, hindi masyadong maganda. Marami pa ring overthinking, trust issues, doubts kung saan ba talaga papunta ang relationship na to. So, number 1, kailangan mag-usap. Pangalawa, dapat mag-follow through yung actions. Kasi kung puro usap lang at wala namang ginagawang actions to fix the situation, paulit-ulit lang hanggang ma-fall out of love na kayong dalawa. Walang good news, but may potential na maganda.
for now, hindi maganda yung energy. Okie Capricorn? So that will be the Capricorn reading for the month of October. See you again in a few days for your November.